Hello mga ka-senior. Today nandito tayo sa Aguinaldo Highway and today we're doing a food crawl and heritage tour of Cavite. So pupuntahan natin ang mga natatagong sikreto ng Cavite, masasarap na pagkain, makasaysayang lugar, at iba pang mga heritage sites. Kaya samahan niyo ako as we travel by public transportation. At kasama natin ang mga seniors at iikotin natin ang mga magandang lugar dito sa Cavite. Tara na, let's go! Nasa Sapote na tayo, ating first destination. Pupuntahan natin ang bakery ni Alice. Ito siya sa Meganto. Ang bakery ni Alice. Ayun ano, low bread. Yes. Yan o. Yes. At saka yung mona ni Alice. Dinner rolls, masarap din. And then the pasensya. Okay. And then the macarons. Ito yung fruit loaf. Ito yung monay ni Alice. Monay ni Alice. And then ito yung the pasensya. And then this is the dinner rolls. Masarap to with the butter. Dinner rolls. So next stopover natin dito sa siyudad ng Imus. Bayan ba? So papunta tayo ngayon sa palengke. Tutuklasin natin kung ano mga pwedeng kainin natin sa pagdating sa market. Okay, let's go! Palengke, palengke. Ate Pes. Ito yung sarap po. With the one that is featured dun kay Sandy Dasa. Oo. Kay Sandy Dasa. Si Ate Pe mismo, ako hindi pa. Tindera na. Ba't walang lansong? Wala kayo. Nasold out. May bumili na po naman sa Lansong yung parang malaking kutsinta. Google lang so. Ito masarap ito yung kanilang ano na to. Sapin-sapin nila, tsaka yung ube. Tama. Hindi peking ube. Hindi kinulayan lang. Ito yung ube with pinipig. Ito yung sapin-sapin. May ganda. Ilalagay dito. Ay, wala. Ito masarap to. Ito. Iwan ko. Magkano ba? Honey. Gatas ng kalabaw dyan, Quezon Puti, oh. Ang dami mabibili sa Imus Market. Kamalis. Imus. Try! Hindi ko gusto yung 150 pa, mahal. Mahal nga ho sa ano. Marami man nagsasabi pa, meron sabi Hindi pa masarap. Meron nagsabi hindi masarap. Kanya-kanya kasi yung lasa ng tao eh. Ano ba yan? Yan. Yan, oh. Eh, Ano ba yan? Ulam? Hindi po Ulams kakalik po na, yan. inuulam ko sa tinapay Sa yan. tinapay po, tinapay naman po yan. Katerno niya yung Nakuha po bonetes. tayo na ano. Yung bonetes sa kabila. Opo, yun po. Ayun ba? Wait lang. Magkano yung ganyan? 60 lang po yan. Yes. Kala ko po. Best seller Ay, din. hala. Bonete. Ano yari ka? Masyadong maano yung apon. Bonete nila. Yan, bonete. Lalagyan pa ng butter. Ayan yung brunette. Yes. Sarap po.
May batas pa yan. Teka nga po, init lang. Ang Endoidas ng Ganisang Imos. Masarap yan. Kilo o Kilo po, 400 per kilo. pag ano ba? 7 Hindi, per kilo. kilo. Per kilo. Dito sa tinapa fried rice at saka pasta. Ito naman yung 50 pesos. galunggong na daing. And then ito tunsoy. Ito yung tuyo ng Tonto. Rosario, Salinas. At ito yung Salinas. Pinapansalina. Taga Salinas po kayo? Tagaligtong po. Tagaligtong. O yan, mga Tagaligtong. Sila mismo gumagawa yan. Ayos, ang ganda ng presentation. Instagram. Mga Tagaligtong yan, sila taga Salinas mismo. Ang original na paggawa ng Rosario. ₱40 na goto dito sa Imus. Ang lumpia ni Sariwa or pansit palabok. Ito yung goto. Oh. Nasa Imus Cathedral na tayo. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-iikot ng mga magagandang kainan at heritage sites dito sa Cavite. Nandito tayo ngayon sa simbahan, sa Katedral ng Imus. So marami tayong nakain dito sa Imus at busog na busog tayo. Pero hindi pa tapos yun. Kakain pa rin tayo, marami pa tayong pupuntahan dito sa Imus. Tara, samahan niyo pa ako, ikot-ikot pa tayo.
Paano ba siyang gawing museum? Mayor area is planning to train is scanning. Use na po yung mobile Wow. sa plans. May Commonwealth. Yan siya. Original na staircase, oh. Ng old munisipyo ng Imus. Oh. Original, oh. During the Spanish era, sinisir ito pa. Ito po yung monument na ito. Ito, original. Ngayon, punta naman kami sa Tirona House. Hybrid yung Filipina Fusion. Fusion. Anong, Nag-tour po siya noong March 2023, ngayon lang po. Sumabay kami sa pag-restore ng market. anong year tinayo yung simbahan? Nasa mga 17th century po, sir. House of Ramon Revilla Jose Bautista. Sa kantina. Ito ang ating, this is Minudong Imus. And this is Tangtang. And this is, meron tayong kinagaan. Nandito na tayo sa museo ni Baldomero Aguinaldo. Going back, so welcome po sa Museo ni Baldomero Aguinaldo and thank you na nasama to sa inyong itinerary for today. So ito pong kinatatayuan natin ngayon was donated by the former Prime Minister Cesar Virata to the government in the year 1980. So panahong ano po siya, active sa Prime Minister pa siya. Yes po. So na-acquire po ni Baldomero ito year 1906. Dito tumira ang pamilya niya. So with his wife and dalawang anak, babae at lalaki. Yung babae niyang anak na si Leonor, ang nanay ni Cesar Virata. So si Leonor Aguinaldo, nakapangasawa ng isang Virata na taga-Imus na. Itong street lang din po. So dyan, noon din na isa sa dean ng UP, ang father ni Cesar Virata, which was Enrique Virata. Opo. And then dito sila tumira, may dalawang kwarto po sa taas. So sa pag-akit natin ng hagdan later po, yun yung children's bedroom. The other side is master's bedroom. Nung nagkaroon na ng pamilya, sina Cesar Virata at yung mga pinsan niya, dito rin, dalawang pamilya din ang tumira sa bahay na ito. So, dito lumaki si Cesar at ang mga kapatid niya.
So, dito talaga yung kanilang ancestral house. But then, nung nagkaroon na siya ng mga transactions and yung office niya nasa Manila na, nasa Quezon City, so nag-transfer na rin sila. Hanggang sa caretaker na lang po yung nangangalaga nito. And then, the year 1980s, around 1980 to 1983, na-transfer na po ito sa government na unang nag-manage ay ang Intramuros Administration. Kaya meron po tayong ID na marker sa harap. So, marami na po lang furnitures dito. Dali na sa kahit. Ito naman siya naririnig na tulog. Hindi pa sila well-equipped talaga kasi kung ba sila ba itong Pilipinas na ito more on spear, bows and arrows, mga iba niya. Alam po ito, sir. Opo. Ang laki talaga nun. Relics of Mary Magdalene. So first time aakit ang mga senior. Aakit ang mga senior ngayon. Para pala tayo senyor. Kaya ba? Kaya ba? Kaya! Aakit tayo sa Kaya! Gawa ng bakal naman eh. Kaya, bakal naman eh. Kaya. Ingat lang kayo, umiyak lang kayo. Kapit, sa bakal, kapit. Wala bang mga kuryente, regulated ng kuryente? Wala. Baka may makakap na kayo. Ba't? Aakit ang mga senior. Kahit na pala yung pulo. Finally, Yan, ano na yan? aakit natin ang Yan ang Sierra Madre. State Tower. Butok na yun, Sierra Madre. Sierra Madre. Ito naman, Corregidor. Yan, dito. Ito yung building na yan. Ha? Corregidor. Pogo! Ay, kita ang ano. Kita ang Pico del Oro. Ito, isa island ko. Isa island ko. Ito yung nasa taas tayo na ano. Kumuha. Ng Picture. pwede. Wait, kunan mo kami tatlo. Dito, nung panahon ng Kastila, kitang-kita nila yung mga dumadating na barko galing sa Acapulco. Dahil dito yung ano eh, Manila Acapulco trade. Yan, Yan yung mga pogo.
yung lahat yan. 1851. 18 na, 1851. Santa Maria ng Telenovel. Saan nakasulat? Ayun. 1951. Ayun. Ayun, no? Ayun. 1851. Ito, St. Joseph. St. Joseph. Ito yun, St. Joseph. Ayun, yung mark. Anong St. Joseph. Anong year? Yeah, pero nasyan niya. Pundasyon na Sunico ba to? Ito, San Miguel Arcangel. Ito, San Miguel Arcangel. Ano? Ayan. Ito naman, Manila Concepcion, 1922. Ito. Ayun. 1922. Naganda ka mo, nakit natin itong story. So, for the first time, nakit natin itong bell tower dito sa simbahan ng Mary Magdalene dito sa Kawit. So, napaka-importante kasi itong story nito dahil ito yung ginagamit ng Panginoon ng Kastila para matanaw kung may mga dumadating yung bagyo. Yan yung Cavite City, San Roque. Ito yung mga simbahan. So, dati dyan, may mga 8 simbahan dyan. So, from here, makikita mo at maririnig mo ang tunog ng mga simbahan ng Cavite City. So, ang tatanda ng mga nandito tao. Nandito mga kapana, mga 1800 pa at we're very happy finally at napuntahan natin ang lugar na ito dito sa Kawit. Diyan kami galing sa taas tower. So, kagagaling lang natin sa simbahan sa likod. And today, ayun, papunta naman tayo sa Hidden Tapsihan. Hidden siya, nahanapin natin. Isa sa mga pinakamasarap na tapsihan dito sa Kawit. Hidden nga lang yan, nahanapin pa natin. Abandoned tumugtog ng Bayan Magiliw noon sa Kawit. The Magdalawan, 1896. Natakbo na rin natin ang Hidden Tapsihan. Dito yata tayo sa kaliwa. Papasok tayo dito. Ayun nga. Hidden Tapsihan. Tayo. Ito ang tapsi ng Hidden Tapsi. Oh, napaka-flaky niya. Oh. Ayan. Grabe, sarap oh. Nandito tayo sa simbahan ng St. Michael dito sa Bacoor.
So next destination natin is Digman, halo-halo. So punta na tayo sa Barangay Digman. So original. Original halo-halo. Ito sila, pumipili na halo. Ito. Oo, yan. Alam mo naman. Yan, ayun pa. So, we saved the best for last. Last stop namin, itong halo-halo dito sa Digman. Ano? Sarap ba? Hintay namin yung barbecue para pares. Bakit nilalagay ng leche plan sa taas? Basta kailan ko. Hello mga kaibigan, this is our final stop sa ating Cavite Food Crawl and Heritage Tour. Nandito tayo ngayon sa Digman and then we're enjoying halo-halo. So it's been a very long day pero very enjoyable. Nag-share tayo, nakita-kita kami sa may Jollibee, nakita kami sa may Sapote, sa may Alice Bakery. At tinikman namin na iba-ibang mga pagkain na ino-offer ng Alice Bakery. Yung kanilang fruit bread, yung kanilang monoy na napakamura, at 6 pesos na mainit, at iba-iba pang offerings. And then from Sapote Market, sa Sapote pumunta kami ng Imus Palengke, at dito talaga kami nagsawa sa iba-ibang klaseng pagkain. Nag-share kami na iba-ibang klaseng kakanin na gawa ni Aling Edna. Although wala yung puto langsaw, natikman namin na iba-ibang klaseng pagkain. At nakabili yung kasama namin ng sampalok jam at iba pang pagkain. And then sundan namin nag-food taste kami ng tamales ng Imus na napakasarap. Medyo saltier at saka spicier version ng tamales. And then pumunta kami sa tindahan ng Bonete na 2 pesos lang. And then namili ng mga langganisang Imus at tinapa at tuyo na galing naman sa mga Tagaligtong. And then finally kumain tayo ng halo ng lugaw at with tuwalya at saka ng lumpiang sariwa doon sa Lugawan. And then nag-visit tayo sa may sentro ng Plaza ng Iyos. Pumunta tayo sa simbahan. Pumunta tayo sa lumang munisipyo. Nagkataon naman meron taga-tourism at sinamahan tayo. Tinok tayo sa ibang mga attractions sa Imus. Bukod sa plaza, pumunta tayo sa Corona Ancestral House. Pumunta tayo sa mga retro bar. Pumunta tayo sa Battle of Imus Monument at saka sa Tulay ng Imus. And then nag-lunch ulit tayo sa may Plaza Cantina at tumikim tayo ng pansit lang at ng menudo. From Imus, dumaritsi naman tayo sa museum ni Aguinaldo, Baldomoro Aguinaldo. At nakakwentuhan din natin yung caretaker. Pagdat tuloy tayo sa simbahan ng Kawit, St. Mary Magdalene, at nagkataon din na for the first time nagkataon ng pagkakataon ng makitsaya sa Torre. From there, pumunta tayo sa Hidden Tapsihan at nag-enjoy tayo ng napakasarap na tapsi ng Imus. From Imus, pumunta tayo sa Bacoor at pumunta tayo sa simbahan ng St. Michael at pinuntahan din natin ang Aglipayan Churches at nagkataon na nakausap natin ang mga taga-Aglipay. And then finally, andito tayo nag-enjoy ng Digman Halo-Halo, the original Digman Halo.
So, it's been a good day. Napakasaya na ating ginawa. So, kung may time kayo, mag-travel kayo sa Cavite at enjoy nyo. Ang sarap na pagkain na pinakita namin at ang mga heritage place na pinuntahan namin. So, with that, thank you very much for watching. Until our next vlog. See you soon.